Part 84, Gretchen. Ang mabuti pa, tulungan na lang kitang magugas ng pinggan bago ko umuwi, Gretchen. Pag-iiba ni Kendra ng usapan nang mapansin niya ang pagkulimlim ng mukha ni Demetrio. Mabilis namang umaling si Gretchen. Hindi na, may automatic dishwasher naman kami dito sa bahay. Tinulungan na lang ni Kendra si Gretchen sa paglilinis ng mga kinainan nila bago nihatid ni Gretchen si Kendra sa ibaba. Lihim namang pinagmasdan ni Demetrio ang dalawa. Bahagya pang nangunot ang kanyang noo nang di man lang siya tinapunan ni Gretchen ng tingin bago to lumabas. Galit ba to sa kanya? What did he do this time? Dahil ba umalis siya sa oras ng hapunan nila? Habang nag-uusap sina Kendra at Gretchen sa labas, dumating na ang sundo ng babae. Saglit lamang tong nagpaalam sa kanya at tuloy nang sumakay sa sasakyan nito. Bye-bye, Gretchen. Tawagan mo ako ulit kapag may masarap na pagkain sa bahay ninyo, ha? At kailangan mo rin akong tulungan sa coffee shop ko at naghihintay din ako ng good news. Nakangisi nitong Ani bago napasulyap sa itaas kung saan naroroon si Demetrio. Ngumiti din si Gretchen bago kumaway sa babae. Okay, ingat kayo sa biyahe. Nang makaalis na ang sasakyan ni Kendra, ay napagpasya niya nang umakyat sa taas pero habang naglalakad siya, palakas na ng palakas ang tibok ng puso niya. Nabasa na kaya ni Demetrio ang ibinigay niya? Ano kayang masasabi nito? Dahil sa kaba sa nararamdaman niya, naging marahan ng lakad niya paakyat sa itaas. Hindi naman siya nakakarating pa sa floor unit nila, isang anino ang humarap sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakasalubong niya ang singkit ng mga mata ni Demetrio. Bakit hindi ka gumamit ng elevator paakyat? Tanong pa nito. Napasilap si Gretchen sa hawak nitong tela. Agad namang lumapit si Demetrio sa kanya at ipinalibot ang tela sa kanyang katawan para hindi siya malamigan. Napatikim si Gretchen bago sumagot. Naparami kasi ang kinain ko kaya naglakad-lakad muna ako. Lihim na napabuntong hininga si Demetrio. Muli na naman niyang naalala ang masarap na pagkain na hindi niya natikman. At dahil ang pagkain ang nasa isipan niya hindi niya napansin ang mga palihim na titig ni Gretchen sa kanya. Magkasabay na silang naglakad paakyat ng kanilang unit. Nang makapasok sila sa loob, nagpatiuna si Gretchen pero maya-maya lang dahan-dahan siyang umarap sa lalaki. Demetrio, nakita mo ba ang laman ng papel na binigay ko sa'yo? Marahang tanong ni Gretchen. Napanunok si Demetrio. Oo nga pala, may binigay nga pala si Gretchen sa kanya. Agad niyang hinanap ang papel sa suot niyang damit pero naalala niyang pagkatapos niyang lumabas ng bar nahawa siya sa amoy alak na si Bianca. At dahil sa takot niya na maisipan ni Gretchen na nagliwaliw lang siya at uminom, nagpunta siya sa kanyang opisina at nagpalit ng jacket kapareho ng disenyo. Shit! He left the paper at the office. Lihim na napanunok si Demetrio. Hindi niya masabi kay Gretchen na nakalimutan niyang tingnan ang ibinigay nito sa kanya at naiwan pa niya sa opisina. Napatikim pa siya at nag-isip na isasagot niya. Nang makita niyang seryosong mukha nito, naisip niyang siguro nais na nitong tapusin ang contractual relationship nila o baka nais na nitong magsama sila bilang isang tunay na mag-asawa. Tama, maayos naman ang samahan nila nitong mga nakarang araw. Inaalagaan pa nga siya nito kaya malamang ang huling idea, ang nakalaman ng papel. Sa kaisipang iyon, umaliwalas ang kanyang mukha. Napaka-importante ng laman ng papel na binigay mo sa akin, Gretchen, kaya pag-iisipan ko yung mabuti. Natigilan naman si Gretchen. Ano pa ba ang dapat pag-isipan ng lalaki sa pregnancy test report niya? Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib. Akala niya, kapag nalaman nitong dala niya ang anak nila, magtatatalon to sa tuwa, pero kabaliktaran ang nangyari. Pag-iisipan? Seryoso? Sa naging sagot pa lang nito ngayon, parang nag-iba na ang pananaw niya. Siguro kasi nungalingan din ang sinabi nitong mahal siya nito. Huminga siya ng malalim para mawala ang bikig sa lalamunan niya. Kung ganon pag-isipan mong mabuti. Inaantok na ako kaya papasok na ako sa loob. Napatitig si Demetrio sa papalayong balto ni Gretchen. She really seems so upset. Nang tuluyan na nitong isara ang pinto ng silid nito, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Mukhang mali yata ang hula niya tungkol sa laman ng papel. Napakamot siya sa sentido habang nakapamewang na nakatitig sa nakasarang pinto. What on earth is on that paper?
Nang makabalik si Gretchen sa loob ng kanyang silid, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kendra. Sa matalayang pakiramdam, sinagot niya ang tawag nito. Kamusta, Gretchen? Anong reaksyon niya sa binigay mo sa kanya? Excited na tanong ni Kendra. Tinanong ko siya kung nakita ba niyang laman ng papel. Tapos sabi niya, pag-iisipan niya muna. Malungkot niyang sambit. Napapikit si Gretchen nang nagpakawala si Kendra ng sandamakmak na mura sa kabilang linya. Baliw na lalaki. Dala mong anak niyong dalawa tas pag-iisipan pa niyan tungkol sa pagbubuntis mo? Utak mong guyata yung asawa mo, Gretchen eh. Malakas na napabuntong hininga si Gretchen. Akala niya okay na silang dalawa ni Demetrio. Sinabi nitong mahal siya nito. Hindi pa ba handa ang lalaki na magkaanak sila? May balak pa rin kaya itong hiwalayan siya. Di bali na. Kakausapin ko na lang siya bukas. Buntong hininga niyang tugon. Iniwan ka na niya sa gitna ng hapunan niyo, tapos ganyan pa siya? Nakakainis siya, alam mo ba yon? Kung ganyan pa rin ang sagot niya bukas, hiwalayan mo na yan. Tutulungan kitang makakita ng boyfriend na tatanggapin ka at mamahalin ka ng totoo. Ipapabalot ko si Kuya Anthony at may padala ko na siya sa'yo. Kahit malungkot, mahina pa rin natawa si Gretchen. Sige, mag-usap na lang ulit tayo bukas. Natapos na lang ang pag-uusap nila ni Gretchen, hindi pa rin mawala ang galit ni Kendra. Kulang na lang bumalik siya sa apartment para iuntog sa paderang ulo ni Demetrio. Mumuntong hininga siya bago napagpasyahan na umakit na sa taas nang makarinig siya ng mahinang boses sa salas. Umuwi na pala ang kapatid niyang si Bianca. At dahil ayaw niyang makausap ang babae, maingat siyang umakyat papunta sa itaas nang di siya nito napapansin. Habang naglalakad siya, di niya namalayan na lihim palang nakatingin sa kanya ang kanilang ina. Napailing na lamang to sa pag-aakalang galing na naman sa kung saan-saang galaan si Katrina. Noong nakaraan na nawala to sa poder nila, nakipag-date to sa isang walang kwentang lalaki at muntik pang magpakamatay. Sa kaisipang yon, nagmamadali siyang nagpunta sa kanyang study room at naghanap ng lalaking po pwede niyang ipare sa kanyang anak. Mas mainam na mag-asawa na to at baka mabiktima na naman to ng kusino-sino lang na lalaki. Pagkatapos makausap si Kendra, tinawagan ni Gretchen ang kanyang contact na nasa audio ferry dahil may sideline job na itong nakuha sa kanya. Balita pa niya ay isang SSS level project ang sasarihan niya. Kaya imbes isipin pa ang tungkol kay Demetrio, tinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa bago niyang trabaho. Kung sakali man na matutuloy ang paghiwalay nila, pwede na siyang umalis sa kumpanya nito at ipagpatuloy ang pagiging dobber niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising para sana kausapin si Demetrio. Pero kalalabas pa lang niya ng silid na abutan niya na ang lalaki na nakabihis na. Aalis ka na? Maaga pa. Kaswal niyang puna. Sinulyapan siya ni Demetrio bago tumango. May importante akong pupuntahan. Pagdadahilan ni Demetrio. Curious si Demetrio kung ano ang laman ng papel na ibinigay ni Gretchen sa kanya, kaya napagdesisyonan niyang agahan ang pagpunta sa opisina para makuha ang coat na naiwan doon. At para hindi na rin siya maipit pa sa traffic, maaga siyang nagpaalam sa babae. Wala namang nagawa pa si Gretchen kung hindi, hayaan na lamang ang lalaki. Halos hindi na nga niya ito makausap dahil sa pagmamadali. Baka may problemang kinakaharap sa opisina si Demetrio, kaya ayaw na rin muna niyang istorbohin ng lalaki. Habang nasa biyahe si Demetrio, isang aksidente sa intersection sa may kalsada ang dahilan para maharangan ang daanan niya. Umabot pa ng kalahating oras bago siya nakalusot. Nang dumating siya sa opisina, naroon na ang mga empleyado niya at higit sa lahat, nawawala na ang kanyang coat. Nasaan ang coat ko? Malamig niyang tanong sa kaharap niyang sekretary. Hindi maagang dumarating ang cleaner's kit, imposible na ito ang kumuha ng kanyang damit. It must be someone else in this office. Dumating po si Master Katsuke, Master Colin, at kinuha niya po ang coat at isinuot. Natataranta namang sagot ng sekretary. Pinagpapawisan siya ng malamig, lalo na't mukhang galit ang boss niya. Inutusan siya nitong tawagan si Master Katsuke na agad naman niyang sinunod. Sabihin mo kay Insa na babalik ako mamaya ng konti, saka ko na lang isasauli. Kaswal na sagot ni Katsuke na walang kaalam-alam sa nangyayari sa opisina.
Lahat ng mga damit ni Colin ay high-end handmade at custom-made. Kahit hindi sila pareho ng katawan ni Colin, nagkasya pa rin sa kanya ang coat at mukha siyang kagalang-galang. Pero Master Katsuke, hinahanap po ni Master Colin ang hindi natapos ang secretary sa nais sana nitong sabihan nang bigla na lamang hinablot ni Colin ang hawak niyang cellphone. Katsuke, kapkapan mo ang bulsa ng coat na suot mo. May papel dyan na importante sa akin. Kapag nawala mo yan, pupugutan kita ng ulo. Mabilis na napalis ang ngiti ni Katsuke at agad siyang umayos ng upo nang marinig ang nakakatakot na boses ni Colin. Agad niyang kinapkapan ang bulsa ng suot niyang coat pero nakailang kapkap na siya wala pa rin siyang mahanap. Insan, walang laman ng papel ng kahit sang bulsa ng damit. Mas lalong nakaramdam ng kaba si Katsuke nang wala siyang makuhang sagot mula kay Colin at pawang katahimikan lamang. Muli pa niyang sinipat ng tingin ang kanyang suot pero wala talaga siyang mahanap. Nang akmang tatanungin niya si Colin kung tungkol sa ng papel, pinatayan na siya nito ng tawag. Pabagsak na naupo si Colin sa kanyang swivel chair at napasabunot pa sa sarili niyang buhok. Pakiramdam niya sa sabog na ang ugat niya sa noo nang wala sa oras. Di na nga siya nakatulog ng maayos kagabi, tapos nadagdagan pa ngayon. Pakiramdam niya may pumipigil sa kanya para makuha ang papel at malaman ko anumang laman noon. Siguro ito ng resulta ng pagiging maluwang niya kay Bianca. Nagpupunas naman ng pawis si Katsuke, pakiramdam niya. Nakagawa siya ng malaking kasalanan kay Colin kaya hindi siya mapakali. Di niya inaasahang napaka-importante pala ng code sa pinsan niya. Hiniram lang naman niya yon dahil may blind date siya. Nasa ganon siyang sitwasyon na isang napakagandang babae ang umupo sa silyang nasa harapan niya. May hawak tong pulang rosas, palatandaan na ito ang kadate niya. Agad niyang itinapon ang mga alalahanin niya. Kung magalit man si Colin sa kanya, pupunta na lang siya sa opisina mamaya para humingi ng tawad sa lalaki. Sa ngayon, mas mahalaga itong date niya. Sabi ng kanyang matchmaker, magandang babaeng makakadate niya pero wala naman siyang pakialam sa itsura. Basta, kahit kalahati lang ng pag-uugali ni Miss Gretchen, ayos na sa kanya. Humahanga siya sa asawa ng pinsan niya, kaya kung maghahanap man siya ng mapapangasawa niya, gusto niya kapareho ni Miss Gretchen. Subalit nang tingnan niya ang kaharap niya, nakasuot ito ng sexing damit at maikling green miniskirt. Maganda naman ang hubog ng legs nito pero nakaka-distract ang suot nitong fishnet na stockings. Pero okay lang, may karapatan tong magdamit ng kahit ano pang gusto nito. Inilahad niya ang kanyang kamay bago nagsalita. Hello, I'm Katsuke Sato. Hindi natapos ni Katsuke ang kanyang sasabihin nang tampalin ng babae ang kanyang kamay at tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. I'm Kara Inoue and your original date is Katrina. Inoue pero ayaw niya sa'yo at sinuhulan niya ako para harapin ka at sabihin sa'yo na hindi siya interesadong makipag-date sa'yo. Anito at bigla na lang siyang iniwan. Di naman makapaniwala si Katsuke sa nangyari sa kanyang lakad. Mapapagalitan pa siya ni Colin pabalik niya tapos wala pang nangyari sa date niya? At dahil hindi niya nakausap ng maayos si Demetrio, pumasok na lang sa trabaho si Gretchen. Natapos niya ang dalawa niyang customer nang lumapit sa kanya si Clara na naka-assign sa kanilang front desk. Gretchen, pinapatawag ka ni Ma'am Andrea sa opisina niya? Anito na may pag-aalalang tono. Feeling ko hindi magandang mood ng supervisor natin. Parang galit siya. Nangunot naman ang noo ni Gretchen. May sinabi ba siya? Marahan namang umiling si Clara. Wala naman. Puntahan mo na lang siya. Tumango naman si Gretchen at naglakad na papunta sa opisina ni Ma'am Andrea. Agad na bumungad sa kanyang seryosong mukha ng kanilang supervisor. Magandang araw po, Ma'am Andrea. Hinahanap niyo daw po ako? Magalang niyang tanong. Halos hindi naman maipinta ang mukha ni Ma'am Andrea. Iniiwasan niyang pagalitan si Gretchen hanggat maaari pero malaki ang problema niya ng mga oras na yon. Bakit hindi mo ibinigay ang resibo ng sports car kahapon? Kailangan na yung finance department dahil nangolekta na sila ng data? Naibigay na po ng front desk kahapon, ma'am. Tugon ni Gretchen. Ito ba ang sinasabi mo? Tanong ni Andrea at itinapon sa harapan ni Gretchen ang isang ticket book. Totoo nga ang ticket book na iyon pero wala yung laman. Narinig naman ni Clara ang pinag-usapan ni na Gretchen at Ma'am Andrea. Maging siya ay nagtataka din. Sigurado siya
Nagkapirmahan naman kahapon, kaya bakit nawawala ang resibo? Sa kaisipan na po pwede rin siyang managot, mabilis siyang nagtungo sa front desk para hanapin ang resibo. Pero kahit umabot na siya sa card machine at VIP room, wala talaga siyang nakita. Nag-aalangan pa siya pero kalaunan ay naglakad siya papunta sa opisina ni Ma'am Andrea. Matapos niyang kumatok, pumasok siya sa loob para kausapin ang kanilang supervisor. Ma'am, mukhang naiwala ko po. Ako pong may kasalanan, ma'am. Putol ni Gretchen sa sasabihin sana ni Clara. Nasurpresa naman si Clara sa sinabi ni Gretchen at kabaliktaran ni Ma'am Andrea na ngayon desmayado na. Sa tagal mo na sa Dynamic, Gretchen, hindi mo pa rin ba alam na ang resibo ang pinaka-importante sa lahat? Kung wala ang resibo, hindi mo kukuha ang sasakyan. Tawagan mo ang customer at ipaalam na kailangan i-resign ang bill. Kailangan mo itong maresolba ngayong araw, Gretchen, dahil kung hindi, kanselado ang magiging bonus mo ngayong buwan. Nagkatinginan naman ng mga empleyado sa labas at mapigilan ng sarili na magbulungan, lalo ng grupo ni na Georgina. Tingnan mo nga naman tong si Gretchen. Kung makaasta, akala mo kung sino, tapos nagkakamali rin pala. Natatawa pang sambit ng babae. Ang yabang-yabang niya kasi, kinarma tuloy. Segunda naman ni Eva. Pasensya ka na talaga, Gretchen. Kasalanan ko ang nangyari. Ani Clara sa mababang tono. Tipid nang umiti si Gretchen bago tinapik ang balikat ng babae. Wala kang kasalanan, Clara. At huwag kang masyadong mag-alala pa. Ako na ang bahala dito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Huminga ng malalim si Gretchen. Mukhang mapapasabak yata siya ngayong araw sa isang hindi magandang laban. Napailing na lang siya bago dinampot ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Bianca. Nakailang dial pa siya bago tuloy ang sinagot ng babae ang tawag. Pasensya na kayo sa abala, Miss Bianca, pero pwede ko bang matanong kung nasa inyo ng official receipt ng sasakyan? Wala kasi dito sa opisina at hinahanap na ng finance department namin. Baka sakaling nadala mo ng di sinasadya? Ani Gretchen sa kalmado at mababang tono. Sarkastiko namang napangisi si Bianca nang marinig ang sinabi ni Gretchen. Of course, hindi talaga nito mahahanap dahil pinira-piraso niya na at itinapon ng resibo. Pero di naman niya po pwedeng aminin sa babae ang kanyang ginawa. Kaya naman, pilit niyang pinalambing ang kanyang boses nang magsalita siya. It's okay, Gretchen. Kung hindi mo mahanap ang resibo, then just come here at Inoa Entertainment Group and we will resign it. Bahagyang nakahinga na maluwag si Gretchen sa kanyang narinig. Talaga? Maraming salamat kung ganon, Miss Bianca. You're welcome, Gretchen. Matapos makausap si Bianca, agad nagtungo si Gretchen sa kumpanya ng mga Inoue. Subalit nang makarating na siya sa mismong building, agad siyang hinarang ng security at hindi inayaang makapasok. Bawal pong magtinda dito, miss. Seryoso nitong sambit. Napatingin si Gretchen sa kanyang sarili at sakalang niya napagtanto na suot pa pala niya ang uniform niya sa Dynamic Luxury. Nagmamadali kasi siya kaya hindi na siya nakapagpalit pa. Totoo na isa akong sales associate sa isang car dealership, pero bumili kasi ng sasakyan si Miss Bianca sa shop namin kahapon. May mga importanteng dokumento kasi siyang naiwan sa akin at kailangan niyang pirmahan. Siya mismo nagsabi sa akin na magpunta ako dito. Di na nag-aksaya pa ng oras si Gretchen. Mabuti na lamang, may mga larawan silang kuha kasama si Bianca kahapon, kaya agad niya itong pinakita sa guard. Ito ang mga larawan namin kahapon nang magpunta siya sa shop namin. Kung may pagdududa ka pa rin sa akin, pwede mo siyang tawagan para kumpirmahin kung totoo. Huminga na malalim ang bodyguard bago maling nagsalita. Miss, wag mo na akong pahirapan. Nasa regulasyon niya ng kumpanya na bawal ang mga sales lady dito. Pero totoo po talagang sinasabi ko, kuya. Sandali pa siyang tinitigan ng guard bago napasulyap sa loob. Sige, dadalhin kita sa front desk para makontak natin si Miss Bianca at makausap. Sa wakas, ang sabi ng guard. Nagpatiuna ang lalaki habang nakasunod naman si Gretchen dito. Nang makarating sila sa front desk, agad siyang tiningnan ng receptionist mula ulo hanggang paa bago pinukol ng malamig na titig ang guard. Nakalimutan mo bang nasa regulations natin na bawal ang salesperson na magpunta dito? Ano bang ginagawa mo? Masungit itong sambit bago siya muling nalingon. Narinig mo ang sinabi ko? Bawal ka dito kaya umalis ka na.
Nagpunta siya dito para kay Miss Bianca dahil may importante siyang sadya. Pwede mo ba kaming tulungan na matawagan siya sa taas? Tanong ng guard. Siya? Paingos itong Saad bago umiling. Halos lahat naman hinahanap si Miss Bianca eh. Marami na akong narinig na ganyang klaseng dahilan mula sa mga katulad mo. Nagpapanggap ka lang na car dealer para guluhin si Miss Bianca, di ba? Noong nakaraan, nagpanggap siya na isang fire and sanitation worker, tapos kinunan niya ng litrato si Miss Bianca nang walang paalam. Pasalamat ka't mabait si Miss Bianca at hindi ka pinakulong. Stalking ang ginagawa mo. Di ka pa talaga nadala at ngayon may bagong palabas ka na naman. Ang obsessed mo rin, no? Nakakahiya ang mga fans sa desperadang kagaya mo. Dagdag pa nito. Mabilis nagsalubong ang kilay ni Gretchen. Importante ang sadya ko dito at wala akong panahon para sa'yo. Kung sakali bang pumalpak tong transaction ko, handa ka bang managot? Bagaman mahinahon, puno ng diin ng mga katagang binitawan ni Gretchen. Hoy miss, wala akong responsibilidad sa'yo pero ang sawayan at palayasin, ang mga sirulong fans na kagaya mo meron. Huwag kang magmatigas dahil kapag nagpumilit ka pa rin, magtatawag na talaga ako ng polis. Mataring nitong argumento. Sandali namang natigilan ang security guard habang nakamasid sa dalawang babae. Lumipas pa ang ilang segundo bago siya nahimasmasan at nakapagsalita. Pero may larawan siya ni Miss Bianca. Mukhang totoo naman talaga na staff siya ng Damek Luxury Dealership. Sarkasiko namang natawa ang receptionist. So what? Lahat naman po pwedeng magkaroon ng picture kasama si Miss Bianca. Isa pa, porke ba suot niya yung uniform ng car dealership doon na siya nagtatrabaho? Pwede na ngayong makuha ang ganyang damit online at kung hindi mo siya paaalisin, handa ka bang managot kung ano man ang mangyayari kay Miss Bianca? Naniningkit ang mga matang sabi ng receptionist sa guard. Matagal nang fan ni Miss Bianca ang receptionist. Noong nag-apply siya sa kumpanya ng mga Inoue, wala siyang ibang hiling kundi ang makadaupang palad ang sikat na artista. Walang ibang hangarin ng mga totoong fans na gaya nila, kundi ang kapayapaan para sa kanilang idol, kaya naman galit na galit siya sa mga obsessed fans ni Miss Bianca na gaya nitong kaharap niya. Umawang naman ang labi ng security guard. Totoo kayang nagsisinungaling lang ang babaeng to? Wala siyang nagawa kundi hawakan ang braso ng babae at barahan tong kinaladkad, paalis ng front desk. Umalis ka na lang dito, miss. Ayoko mawalan ng trabaho dahil sa'yo. Iwinaksi ni Gretchen ang kamay ng guard at sinubukan tawagan si Bianca pero hindi na to sumasagot. May maliit na ngiti sa labi ni Bianca nang tumingin siya sa nangyayari sa baba habang napagkakamalang stalker niya si Gretchen. Tama yan. Ganyan ang nararapat sa babaeng yan. Katunayan matapos niyang makausap si Gretchen at pinapunta sa Inoue Entertainment, tinawagan niyang receptionist at sinabihan na may stalker siyang magpapanggap na nagtatrabaho sa car dealership at ito na ang bahalang magpaalis. Mahina siyang natawa. Gusto niya na magmukhang aso si Gretchen kakahabol sa kanya para sa resibo. Nag-e-enjoy siyang tignan ang problemadong mukha ni Gretchen. Para sa kanya, wala naman siyang ginagawang mali. Pinapakita niya lang sa babae kung gaano kalaki ang agwat nila at kung ano pa ang kaya niyang gawin. Muli, tinawanan ng receptionist si Gretchen. Nakita mo na hindi mo nga siya makausap dahil nagsisinungaling ka eh. Di lang naman ikaw ang fans na ganito kabaliw kay Miss Bianca. Kung di nyo lang ako sinabihan na pagpasensyahan ka, talagang ipapadampot kita sa pulis dahil doon ka naman nababagay. Mga siraang tuktok. Subalit ang di inaasahan ay ang unti-unting pangiti ni Gretchen bago nagsalita. Okay, bakit di mo tawagan ng polis? Ano? Gulat na sambit ng receptionist. Walang ibang bilin si Miss Bianca sa kanya, kundi paalisin lamang ang babae. Ang sabi pa nito, takutin lang na magtatawag sila ng polis kahit di naman talaga. Dahil nagulat pati ang guard, di na nito napigilan pa si Gretchen at naglakad papalapit sa front desk. Ang sabi ko, magtawag ka ng pulis at sa dahilan naman, sabihin mo ninakaw ng pinakamamahal mong Miss Bianca ang resibo ng sasakyan na binili niya kahapon mula sa akin. Kaya kailangan ko yung makuha sa kanya sa tulong ng mga pulis.